Bago natin simulan ng kwento, pakisulat naman sa comments kung saang parte ng mundo kayo nanonood ngayon. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito at makapaghatid sa inyo ng marami pang kawili-wiling kwento. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng iba sa maliit na condo unit sa Bonifacio Global City na pinagsikapang ipundar ni na Emilia at Paolo. Ang aroma ng bagong timplang kapeng barako ay humahalimuyak mula sa kusina, humahalo sa amoy ng avocado toast na inihahanda ni Emilia. Para sa kanya, ang rutang ito ang kanyang sandigan, isang simpleng patunay na ang kanyang buhay ay nasa ayos, na ang kanilang 5 taong pagsasama ay nakatayo sa pagmamahal at pag-uunawaan. Naglagay siya ng 2 plato sa mesa. Sinalinan ng kape ang paboritong tasa ni Paolo at numumiti ng may kasiyahan. Masaya siya sa simpleng buhay na ito. Isang kaligayahang akala niya ay walang hanggan. Pumasok si Paolo sa dining area na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang muka, na karaniwang maaliwalas sa umaga, ay nayupuno ng pag-aalala na hindi niya maitago. Agad itong napansin ni Emilia. Ibinaba niya ang kanyang kutsilyo sa plato at tinignan ng asawa ng may pag-aalala. "Mahal, anong problema? Bakit parang ang bigat ng dinadala mo?" Malambing na tanong ni Emilia. Bumuntong hininga ng malalim si Paolo. Tila nag-iipon ng lakas para maghatid ng masamang balita. Umupo siya sa tapat ni Emilia, ngunit hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. Nakatuon ang kanyang tingin sa usok na nagbumula sa kanyang tasa ng kape. "Emilia, patawarin mo ako. May masama akong balita," sabi niya sa mahinang boses. "Tumawag ang kapatid ko mula sa probinsya namin sa Bacolod. Masama daw ang lagay ni Mama." Tila huminto ang mundo ni Emilia sa sandaling iyon. Si Doña Corazon, ang kanyang biyenan. Bagaman hindi maituturing na mainit ang kanilang relasyon, laging may malalim na respeto si Emilia para sa kanya. Si Doña Corazon ay kilalang strikto at matapobreng figura, madalas na nagpaparinig tungkol sa simpleng pinagmulan ni Emilia. Ngunit laging sinusubukan ni Emilia na intindihin siya. Tutal, ina pa rin ito ng lalaking mahal niya. "Anong nangyari sa kanya, Pao? Paanong nangyari yon? Kakausap ko lang kay Jessa sa telepono nung isang araw at sabi niya ayos naman daw ang lahat." Nanginginig na sabi ni Emilia, pilit pinipigil ang kaba. Agad na tumakbo ang kanyang isip sa mga posibleng malalang mangyari. Bigla na lang daw siyang hinimatay kagabi. Tumaas ng sobra ang presyon ng dugo niya. Sa ngayon, nakaratay siya sa kama. "Kailangan kong umuwi agad, Emilia. Ako lang ang kaisa-isa niyong anak na lalaki. Kailangan kong nandoon," sabi ni Paolo na may tonong tila nagmamadali. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Emilia mula sa kanyang upuan. Ang kanyang instinto bilang asawa at manugang ay nanaig. "Siyempre, tara na, Pao. Mag-aayos na ako ngayon din. Sasama ako. Matutulungan kitang mag-alaga sa mama mo doon." Tumingala si Paolo at sa unang pagkakataon ng umagang yon, sinalubong niya ang mga mata ni Emilia, ngunit kakaiba ang kanyang tingin. May panandaliang takot na sinubukan niyang itago sa pamamagitan ng pilit na ngiti. "Wag na, mahal." Mabilis niyang tanggi. Masyadong mabilis. Kumunot ang noo ni Emilia. "Bakit hindi? Asawa mo ako at manugang niya. Normal lang na bisitahin ko siya at tumulong. Pwede naman akong mag-leave sa trabaho." Hindi sa ganon. Hinawakan ni Paolo ang kamay ni Emilia. Pinisil ito ng mahigpit. "Uuwi lang ako ng ilang araw hanggang sa maging matatag ang lagay ni Mama. Ang biyahe pa Bacolod at ang pag-aasikaso doon ay nakakapagod. Ayaw kong maranasan mo yon. Isa pa, maliit lang ang bahay doon na yon. Dahil maraming kamag-anak ang dadating. Hindi ka magiging komportable. Nangangako ako, babalitaan kita bawat sandali." Mukhang lohikal ang mga dahilan. Tunog nagmamalasakit.
Ngunit may maliit na boses sa puso ni Emilia na nagsasabing may hindi tama. Bakit ba mapilit ang asawa niya na huwag siyang sumama? Sa ganitong sitwasyon, hindi ba suporta ng asawa ang pinakakailangan? Pero Pao, mahal. Agad siyang pinutol ni Paolo. Sa pagkakataong ito ay may mas matigas na tono na hindi nagbibigay puwang para sa debate. Dito ka na lang, alagaan mo ang kondo at ipagdasal mong gumaling agad si Mama. Sobra-sobra na yun para sa akin. Na yun, tulungan mo na lang akong mag-impake ng damit para sa ilang araw, okay? Sa huli ay pumayag si Emilia. Ibinaon ang kanyang kutob sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Kinukumbinsiya ang sarili na ayaw lang siyang abalahin ni Paolo. Sa mabigat na loob, pumunta siya sa kanilang kwarto at binuksan ang cabinet. Pinili ng kanyang mga kamay ang ilang polo, t-shirt at pantalon para kay Paolo. Isiniksik pa niya ang mga bitamina at gamot ni Paolo sa bag, sinisiguradong walang kulang ang asawa habang nasa probinsya. Bawat damit na kanyang tinupi ay parang isang dasal, isang taimtim na pag-asa na gumaling agad ang binan at makabalik ang asawa sa kanyang piling. Isang oras ang lumipas, handa nang umalis si Paolo. Niyakap niya si Emilia sa pintuan, isang yakap na tila walang laman at nagmamadali. Aalis na ako, Emilia. Mag-ingat ka. Tatawagan kita pagdating ko doon. Actually, baka mamaya na kasi... Tumango si Emilia. Pilit na nangumingiti sa kabila ng gulo sa kanyang puso. Nagmano siya at hinalikan ang likod ng kamay ng asawa at pinanood ang sasakyan nitong umalis hanggang sa mawala ito sa kanto ng kalye. Ang malamig na hangin ng umaga ay tila matalim ngayon at ang karaniwang mainit na kondo ay biglang naging napakalungkot at tahimik. Pagkatapos ay lock ang pinto, bumalik si Emilia sa dining room para iligpit ang pinagkainan. Puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang isip. Nang dadamputin na niya ang denim jacket na naiwan ni Paolo sa sandalan ng upuan, may maliit na peraso ng papel na nahulog at lumapag sa sahig. Gusot ang papel, tila matagal lang nasa bulsa ng jacket. Pinulot ito ni Emilia nang walang hinala. Iniisip na resibo lang ito o kung anong lumang note. Gayunpaman, nang buklatin niya ito, napako ang kanyang mga mata sa mga salitang nakasulat doon. Isa itong letterhead na may logo ng isang kilalang luxury catering company mula sa probinsya ng asawa niya. Sa ilalim ng logo ay ang detalyadong order para sa daan-daang buffet servings at food stations. Bumilis ang tibok ng puso ni Emilia. Pagkatapos, ay nakita niya ang sulat kamay na kilala niyang kay Paolo sa ibaba ng papel. Isang maliit na paalala na nakasulat sa itim na ballpen. Final 50% payment due on the eve of Jessa's event. Huling 50% na bayad sa bisperas ng event ni Jessa. Paulit-ulit na binasa ni Emilia ang pangungusap na tila ba sinusubukan niyang intindihin ang ibang lengguwahe. Bisperas ng event ni Jessa. Hindi ba't bukas na yon? Bakit may order ng luxury catering para sa event ng hipag niya kung kailan dapat ay nakaratay at malubha ang sakit ni Doña Corazon? Nakipagtalo ang kanyang lohika sa kanyang nararamdaman. Baka lumang note lang to, naisip niya. Baka simpleng selebrasyon lang ng pamilya. Sinubukan niyang maghanap ng katwiran, anumang dahilan para pakalmahin ang kanyang puso na nagsisimula ng mag-alab. Ngunit hindi niya maikaila ang katotohanan na ang petsang nakatatak sa gilid ng papel ay para sa susunod na araw. Anong kasinungalingan ang itinatago nila sa kanya? Ang unang araw na wala si Paolo ay tila walang katapusan. Ang kondo ay biglang naging parang isang malungkot na hawla. Sinubukan ni Emilia na maging abala sa trabaho at paglilinis. Umaasang ang physical na gawain ay mag-aalis sa isip niya sa catering note na nahanap niya. Itinago niya ngayon ang papel na iyon sa drawer ng kanyang tokador.
para itong bombang may orasang malapit ng sumabog. Sa tuwing sumusulyap siya sa drawer, bumibilis muli ang tibok ng puso niya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na huwag mag-isip ng negatibo, na magtiwala sa kanyang asawa. Sa hapon, tumawag si Paolo tulad ng ipinangako. Sinagot ni Emilia ang telepono na puno ng pag-asa. "Hello, Pao. Kumusta ang mama mo?" Tanong niya agad. "Hello, mahal. Kararating ko lang." Sagot ni Paolo mula sa kabilang linya. Pagod ang boses niya, pero may iba pa doon, parang pilit. Ang background ng tawag ay kakaibang tahimik. Walang tunog ng mga nagdarasal o usapan na karaniwan sa bahay ng may sakit. Puro katahimikan lang. "Kumusta siya? Anong sabi ng doktor?" Pangungulit ni Emilia. Si Mama nagpapahinga. Tiningnan siya ng doktor sa bayan. Sabi niya kailangan lang ng maraming pahinga. Bawal ang stress. Kakatapos ko lang siyang masahehin. Sagot ni Paolo na bahagyang nauutal. Naramdaman ni Emilia na may mali. Bakit hindi mo siya dalhin sa ospital, Pao? Kung ganun kataas ang blood pressure niya, delikado yan. Ayaw niya, Emilia. Ayaw ni Mama. Alam mo naman kung paano siya pagdating sa ospital. Sige na, huwag ka nang masyadong mag-alala. Ipagdasal mo na lang siya, okay? Sabi ni Paolo. Tila nagmamadali siyang tapusin ang usapan. Gusto ko siyang makausap, Pao. Kahit saglit lang. Gusto kong marinig ang boses niya. Hindi pwede, Emilia. Mahimbingi ang tulog niya pagkatapos uminom ng gamot. Hindi magandang gisingin siya. Kailangan ko nang ibaba. Sige, maliligo lang ako. Tatawagan kita mamaya. At bago pa makasagot si Emilia, naputol na ang linya. Tinitigan ni Emilia ang screen ng kanyang telepono nang may pakiramdam ng kahungkagan. Hindi siya napanatag ng usapan. Sa halip, lalo nitong pinatindi ang kanyang mga hinala. Sinubukan niyang tumawag muli makalipas ang ilang oras, ngunit declined ang tawag. Maya-maya, nakatanggap siya ng text mula kay Paolo. Sorry mahal, ang hina ng signal dito. Tatawag na lang ako ulit. Mahinang signal? Kailan pa nagkaroon ng mahinang signal sa bahay ng nanay niya? Hindi ba't kakalagay lang ng bagong cell tower malapit sa bayan nila nung nakaraang buwan? Masyadong halata ang kasinungalingan. Masyadong palpak. Nang gabi ngayon, hindi makatulog si Emilia. Puno ang isip niya ng lahat ng uri ng masasamang posibilidad. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga na harap-harapang niloloko. Para makasiguro, sinubukan niyang tawagan ang numero ng kapatid ni Paolo na si Jessa at ilang pinsan. Walang sumagot. Parang nagkutsabahan ng lahat para ilayo siya sa katotohanan. Kinabukasan, ang pagkabalisa ay naging obsession. Alam ni Emilia na hindi siya pwedeng maupo lang at walang gawin. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng kasiguraduhan. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang maghalungkat sa social media. Isang desperadong hakbang na hindi niya akalaing gagawin niya. Nagsimula siya sa account ni Jessa, ang kanyang hipag. Naka-private ang account nito. Lumipat siya sa mga account ng malalayong kamag-anak. Walang katapos ang scrolling sa kanilang mga wall. Naghanap ng kahit maliit na pahiwatig. Pagkatapos ng halos isang oras na walang napapala, susuko na sana siya. Baka nga overthinking lang siya. Baka mali siyang paghinalaan ang sariling asawa. Ngunit nang isasara na niya ang laptop, isang pangalan ang umagaw sa atensyon niya. Ang account ng isang malayong pinsan ni Paolo na nakatira sa ibang syudad. Naalala ni Emilia na aktibo ang pinsang ito sa social media. Sa medyo nanginginig na kamay, binuksan niya ang profile ng pinsan. Lumukso ang puso niya. Ang pinakabagong post mula lamang sa 30 minuto ang nakalipas ay isang litrato. Hindi ito litrato ng may sakit o malungkot na kapaligiran. Isa itong litrato ng napakalaki at magandang bouquet ng mga puting rosas at lilies. Nakalagay ang bulaklak sa mesang may telang satin at sa likuran
makikita ang palamuti ng isang marangyang altar ng kasal. Pinigil ni Emilia ang kanyang hininga habang binabasa ang caption. Ang mga nakasulat na salita ay parang sampal sa kanyang mukha. Congratulations on your new life, Jessa and Mark. May you be a happy and blessed family. Sorry I couldn't be there, but my best wishes are with you, Jessa. Yung pangalan na naman na yon. Kaya pala, tama ang kutob niya. Hindi luma ang catering note. Ngayon, ang araw ng kasal ni Jessa, isang marangyang kasalan na itinago nila sa kanya. At paano ang balitang malubha ang sakit ni Doña Corazon? Naramdaman ni Emilia ang pagduwal, kasinungalingan ang lahat. Ang sakit ng biyenan niya, ang pag-aalala ng asawa niya, lahat ito ay bahagi ng isang malaking palabas, isang dulang sadyang idinisenyo para ilayo siya. Galit, sakit, at kahihiyan ang naghalo sa dibdib niya. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila nanigas sa sobrang galit. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumama. Ito ang dahilan kung bakit tahimik ang lahat. Ayaw nila siya doon. Itinuturing nila siyang hindi karapat-dapat maging bahagi ng masayang araw ng kanilang pamilya. Sa mga daliring nanginginig sa galit, tinype ni Emilia ang pangalan ng wedding planner na ang logo ay nasa catering note sa search bar ng Instagram. Lumabas agad ang account at sa tuktok ng profile nila ay may makulay na bilog na nagpapahiwatig na naka-live broadcast sila. Pakiramdam ni Emilia ay sasabog na ang puso niya sa dibdib. Sa isang click, pumasok siya sa live stream at gumuho ang kanyang mundo. Ang mundo ni Emilia ay lumiit sa 6 na pulgada na screen ng kanyang telepono. Ang live stream ay nagpatuloy. Walang pakialam na daan-daang kilometro ang layo. May mundong gumuguho. Ang una niyang nakita ay isang hotel ballroom na ginawang malaparaisong harden. Libu-libong puting rosas at orchids ang nakasabit sa kumikinang na crystal chandeliers. Ang mga bilog na mesa na may telang seda ay perpektong nakaayos, pinalilibutan ng mga bisitang nakagown at barong Tagalog. Isang orkestra ang pumupuno sa kwarto ng musikang sumaksak sa puso ni Emilia. Hindi ito simpleng selebrasyon. Ito ay pagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ginalaw ng kamera ang kuha sa dagat ng mga tao bago tuluyang tumutok sa bagong kasal sa magarang altar. Naroon si Jessa, ang kanyang hipag, mukhang prinsesa mula sa fairy tale. Ang kanyang gown ay tadtad ng kumikinang na crystals at ang kanyang ngiti ay malawak at masaya. Sa tabi niya, si Mark, ang asawa nito, ay mukhang gwapo at elegante. Nagtatawanan sila, pumabati sa mga bisita at nagpo-pose para sa mga litrato. Walang bakas ng lungkot doon. Pagkatapos ay hinanap ng mga mata ni Emilia ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, na dapat ay nakaratay at malubha ang sakit. Hindi siya nahirapang hanapin sila. Nag-focus ang kamera sa hanay ng pamilya na nakatayo malapit sa altar. At doon, nakita niya siya. Si Doña Corazon. Malusog, nagniningning, at kasing arte ng dati, suot ang isang custom-made sage-colored designer gown na puno ng sequins. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at mga gintong alahas ang nakapalamuti sa leeg at pulso. Ang mukha niya ay nagniningning sa pagmamalaki habang binabati ang mga VIP guests, ipinaparada ang tagumpay ng kasal ng anak. Walang IV dextrose, walang maputlang muka, walang palatandaan ng sinumang inatake ng high blood noong nakaraang gabi. Sa tabi ni Doña Corazon nakatayo si Paolo, ang asawa niya, ang lalaking yumakap sa kanya kaninang umaga na may kasamang kasinungalingan. Hindi suot ni Paolo ang gusot na pulong karaniwang suot niya sa probinsya. Nakabarong Tagalog siya na saktong-sakto ang tabas, maayos ang buhok at may niting hindi nawawala sa labi. Mukha siyang masaya,
nakikitawa sa mga kamag-anak, tinatapik ang likod ng mga kaibigan. Mukha siyang isang mapagmalaking kuya sa kasal ng kanyang kapatid. Hindi tulad ng isang anak na nag-aalala sa malubhang sakit ng ina. Habang pinapanood silang lahat doon, nagtatawanan sa kanilang eksklusibong bilog ng kaligayahan, naramdaman ni Emilia na may nabasag sa loob niya. Ang sakit ay hindi matagalan. Ito ang sakit ng pinakamalalim na pagtataksil. Hindi lang siya hindi inimbita. Ang mismong pagkatao niya ay binura sa ilalim ng isang malupit na kasinungalingan. Itinuring nila siyang napakaliit na bagay. Sa gabal na kailangan nilang gawa ng drama para lang masiguradong hindi siya makakatapak sa pestang yun. Tamang-tama, tila ba gustong guhusan ng tadhana ng gasolina ang apoy na tumutupok sa puso niya. Nag-zoom in ang kamera kay Doña Corazon na masiglang nakikipag-usap sa isang sopistikadong ginang na mukhang mayaman. Bahagyang humina ang musika, kaya narinig ng malinaw ang usapan nila sa speaker ng telponyo ni Emilia. Ang ganda ng party, Corazon! Congratulations sa kasal ni Jessa! Papuri ng ginang. Tumawa si Doña Corazon. Ang tawa niya ay tunog, mayabang at kontento. Salamat, Mare. Alam mo naman kung paano yon. Bilang magulang, gusto nating ibigay ang best para sa mga anak natin. Everything has to be perfect. Of course. O nga pala, nasaan ang asawa ni Paolo? Hindi ko siya nakita buong gabi. Pinigil ni Emilia ang hininga. Tumigil ang puso niya. Hinihintay ang sagot na magdedesisyon sa kapalaran ng kanyang kasal. Pinalatak ang dila ni Doña Corazon. Winagayway ang kamay sa ere. Tila ba nagtataboy ng langaw? Umasim ang mukha niya. Parang may pinag-uusapang hindi maganda. Naku, wag mo nang hanapin yun. Sabi niya sa tonong walang pagpapahalaga. Buti na lang hindi sumama ang asawa ni Paolo. What an embarrassment. Sa itsura niyang probinsyana, ipapahiya lang niya kami sa harap ng buong pamilya. Iisipin ng mga tao na pinayagan naming magpakasal ang pamilya sa kung sino-sino lang. Mas mabuti pang nasa bahay na lang siya. Shattered. Hindi sapat ang salitang iyon para ilarawan ang naramdaman ni Emilia. Dumulas ang telepono mula sa nanghihina niyang mga kamay. Tumama sa sahig na may kalabog na bumasag sa katahimikan ng kanyang kondo. Probinsyana, ipapahiya kami. Hindi pasok sa antas nila. Ang mga salita ay umalingaw sa ulo niya. Bawat pantig ay parang hagupit ng latigo. Ito pala ang totoong dahilan. Ito ang hatol na matagal na nilang ipinataw sa kanya. Sa mga mata nila, wala siyang iba, kundi isang kahihiyan na dapat itago. Lahat ng kabutihan niya, lahat ng dedikasyon sa loob ng 5 taon, lahat ng pagsisikap na maging mabuting manugang ay walang halaga. Sa harap ng estado at danggal, si Emilia ay isa lamang nakakahiyang alikabok. Ang tawanan at musika mula sa livestream, na tumutugtog pa rin sa sahig, ay tila nanunuya sa kanya, tinatawanan ang kanyang katangahan. Sa gitna ng karangyaan ng piyestang yon, ang dignidad niya ay tinapakan hanggang sa wala ng natira. Matapos ang livestream, naupo si Emilia sa sahig ng ilang oras. Ang tahimik na bahay ay naging saksi sa pagkawasak ng kanyang puso. Hindi siya sumigaw. Wala siyang binasag. Nakaupo lang siya. Hinahayaang lamunin ng sakit ang bawat selula ng katawan niya. Sa una, nakaramdam lang siya ng pamamanhid. Blanko ang isip, manhid ang puso. Pero unti-unti, ang kawalan na yon ay napuno ng alon ng matinding lungkot. Ang mga luhang pinigil niya ay tuluyang bumuhos. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang katangahan. Sa bulag na paniniwala, umiyak siya para sa 5 taon ng buhay na inalay niya sa lalaking nakipagsabwatan sa pamilya nito para ipahiya siya. Gumapang siya papunta sa kwarto. Binuksan niya ang wedding album.
Doon, nakangiti ang mga mukha nila ni Paolo. Puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang litratong iyon na yun ay mukhang isang malupit na biro. Niyakap niya ang frame. Nabasa ng luha niya ang salamin. Pinalabo ang magagandang alaala na ngayoy peke na. Bawat sulok ng bahay na dati mainit, na yun ay nagpapaalala sa kanya ng kasinungalingan. Ang sofa kung saan sila nanonood ng TV, ang kusina kung saan palagi niyang ipinagluluto si Paolo ng mga paborito nitong ulam, ang kama kung saan pinagsaluhan nila ang kanilang mga pangarap. Lahat ay parang kontaminado na. Umiyak siya hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata at mapaos ang kanyang boses. Hinayaan niyang lumubog ang sarili sa dagat ng sakit. Inilalabas ang lahat ng lason ng pagtataksil mula sa kanyang sistema. Gayunpaman, habang nagpapalit ang gabi patungo sa umaga, at habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa mga siwang ng kurtina, may nagbago sa loob ni Emilia. Tumigil ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Ang nag-aalab na lungkot ay dahan-dahang lumamig, namuo bilang ibang bagay, isang bagay na mas matigas, mas matalim, at mas mapanganib. Isang malamig na galit at nag-aapoy na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, namamaga, maputla, at kaawa-awa. Hindi siya yon. Hindi siya biktima. Hindi niya hahayaang gawin siyang isang mahinang babae na sumusuko na lang sa tadhana. Tinawag siyang probinsyana ni Doña Corazon. Itinuring siyang kahihiyan ni Paolo. Makikita nila ngayon kung ano ang kaya ng babaeng minaliit nila. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideya na napakatapang, napakabaliw, na medyo nakakatakot din para sa kanya. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na nadaig ng pagnanais na bawiin ang kanyang dignidad. Hindi siya pupunta sa Bacolod para kumprontahin sila. Masyadong madali yon, masyadong predictable. Magbibigay lang ito ng panandaliang kasiyahan at kukumpirmahin lang ang imahe nila sa kanya bilang isang madramang babae. Hindi, ang pinakamagandang higante ay ang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at maging masaya nang wala sila. Na ang mundo niya ay hindi guguho dahil lang hindi siya inimbita sa mayabang nilang pesta. Agad na nag-focus ang isip niya sa isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang kanyang financial independence. Sa loob ng mahabang panahon, laging iginigiit ni Paolo na ang sweldo ni Emilia ay ilipat sa isang joint account. Ang dahilan ay pakinggang matamis, para raw mas madaling pamahalaan ang pondo ng pamilya. Mahal, nakapangalan naman sa iyo ang account, authorized user lang ako, sabi nun ni Paolo. Si Emilia, na laging nagtitiwala sa asawa, ay pumayag. Hindi niya namalayan na sa buong panahong yon, halos 70% ng laman ng account na yon ay galing sa kanyang pagsisikap, mula sa mga bonus at overtime na dahan-dahan niyang inipon. Ang perang yon pala, nang hindi niya alam, ang nagpopundo sa pamumuhay ni Paolo at tumutulong sa pamilya nito sa probinsya. Iyon ang kapangyarihang naramdaman niya nang mapagtanto ito. Siya ang may kontrol. Sa mga kamay na hindi na nanginginig, binuksan ni Emilia ang kanyang laptop at nag-login sa bank app. Kumabog ang dibdib niya nang makita ang hilera ng mga numero ng balanse sa screen. Isang napakalaking halaga. Katas ng pawis niya sa loob ng maraming taon. Walang pag-aalinlangan, kumilos siya. Inilipat niya ang buong balanse mula sa joint account, nag-iwan lamang ng maintaining balance, patungo sa kanyang personal na bank account na binuksan niya bago pa man siya ikasal. Isang sikretong account na hindi kailanman nalaman ni Paolo. Sa loob ng ilang segundo, tapos na ang transaksyon.
Nailipat na ang pondo. Binawi na niya ang sa kanya. Sunod, binuksan niya ang website ng isang airline. Sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, tinatype ang isang destinasyon na minsan na niyang nabanggit kay Paolo bilang pangarap niyang puntahan. Isang pangarap na laging tinatawanan ni Paolo, sinasabing masyadong mahal at hindi kailangan. Rome, Italy. Nakahanap siya ng susunod na available flight para sa gabing iyon mismo. Wala siyang pakialam sa presyo. Nag-book siya ng one-way ticket. Isang one-way ticket. Isang tahimik na deklarasyon na wala siyang planong bumalik. Nang dumating ang booking confirmation email sa kanyang inbox, naramdaman ni Emilia ang isang napakalaking alon ng kalayaan. Ang bigat sa kanyang balikat ay tila naglaho. Bago isara ang laptop, may huli siyang ginawa. Nag-text siya sa kanyang best friend. Lara, iiwan ko ang susi ng kondo sa ilalim ng paso sa may pinto. Kailangan kong mawala sandali. Kung hanapin ako ng asawa ko, sabihin mo sa kanya na umalis ako para hanapin ang dignidad na nawala sa akin. Sent. Isinara niya ang laptop. Umaandar na ang plano. Natuyo na ang mga luha, napalitan ng isang manipis na ngiti na puno ng pangako ng bagong simula. Kumilos si Emilia nang may nakakakilabot na kalmado, isang malamig na katumpakan na isinilang mula sa pusong wasak. Wala nang pagdududa. Binuksan niya ang kanyang malaking closet. Karamihan sa laman nito ay refleksyon ng babaeng inaasahan ni na Paolo at ng pamilya nito na maging siya. Mga simpleng damit, modest blouses na neutral ang kulay, mahahabang palda na binili niya dahil minsan ay nagkomento si Doña Corazon na ang isang mabuting manugang ay hindi nagsusuot ng maong. Tinignan niya ang mga damit na ito ng walang emosyon na parang tinitignan ang wardrobe ng ibang tao. Nilampasan ng kamay niya ang lahat ng ito, inaabot ang likuran ng closet kung saan itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ilang mga dress na binili niya gamit ang sariling pera pero bihirang isuot. Isang pares ng fitted jeans na bagay sa kanya at ilang modernong blusa na itinago niya. Ito ang dadalhin niya. Hindi lang siya nag-i-impact ng maleta. Inaayos niya ang kanyang buhay. Tinipon niya ang kanyang diploma, birth certificate, PSA, at iba pang mahahalagang dokumento. Inilagay ang mga ito sa isang waterproof folder. Kinuha niya ang kanyang laptop, ang kanyang sandata para sa trabaho at kalayaan. Kinuha rin niya ang isang maliit na photo frame mula sa kanyang bedside table. Litrato niyang tumatawa kasama ang kanyang mga yumaong magulang. Iyon ang tunay na pinagmumulan ng kanyang lakas. Pagkatapos ay dumako ang kanyang mga mata sa kahon ng alahas sa ibabaw ng tokador. Sa loob ay ilang gintong kwintas at pulseras na ibinigay sa kanya ni Paolo noong bago pa lang silang kasal. Dati, itinuturing niya itong tanda ng pagmamahal. Ngayon, nakikita niya ang mga ito bilang kadena, isang paraan para maramdaman niyang nakatali siya at may utang na loob. Isinara niya ang kahon. Hindi niya dadalhin ang mga iyon. Ayaw niyang magdala ng kahit anong magpaparamdam na nakatali siya. Dinala siya ng kanyang mga hakbang sa harap ng full-length mirror. Doon, sa kanyang kaliwang ring finger, nakasuot pa rin ang isang white gold wedding band na may maliit na diamante sa gitna. Itinaas niya ang kanyang kamay, inaalala ang araw ng kanyang kasal, ang mga sagradong pangakong binitiwan ni Paolo, ang tinging puno ng pagmamahal na peke pala. At ang sandaling dumulas ang singsing na ito sa kanyang daliri bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ang simbolong iyon na yon ay parang tatak ng pagmamay-ari, isang tandang nagpapakilala sa kanya bilang ari-arian ng pamilya ni Paolo. Sa isang mabagal at sadyang galaw, hinubad niya ang singsing. Ang balat sa ilalim nito ay maputla at kakaiba.
marka ng pagsasamang tumagal ng 5 taon. Ang kanyang daliri ngayon ay magaan, malaya. Hindi niya itinapon ang singsing. Ang sumasabog na galit ay hindi niya estilo. Maingat niya itong inilagay sa tokador, mismo sa tabi ng silver-framed wedding photo. Pagkatapos ay kinuha niya ang frame at kalmadong itinaob ito. Itinatago ang masayang ng ngiti ng 2 taong ngayon ay magkaiba na. Malinaw ang mensahe. Tapos na ang kasal na ito. Puno na ang kanyang malaking maleta. Hinila niya ito patungo sa sala, huminto sandali sa may pintuan. Tinignan niya ang bawat sulok ng kondo sa huling pagkakataon. Ang malambot na sofa kung saan madalas siyang makatulog kakahintay sa pag-uwi ni Paolo mula sa trabaho. Ang malinis na kusina kung saan nag-eeksperimento siya ng mga bagong recipe para pasayahin ang asawa. Ang mga pader na siya mismo ang nagpintura ng paborito niyang cream color. Ang tahanang ito ay itinayo gamit ang kanyang pagmamahal at pag-asa. Ang pag-alis dito ay parang pagpunit sa kalahati ng kanyang kaluluwa. Ngunit alam niyang ang kaluluwang matitira ay tutubong muli na mas matatag kaysa dati. Sumulat siya ng maikling note para kay Lara at iniwan ito sa dining table. Pagkatapos ay lumabas siya. Isinara ang pinto sa likuran niya nang hindi lumilingon. Iinilagay niya ang susi ng kondo sa ilalim ng malaking paso sa pasilyo. Eksakto sa sinabi niya kay Lara. Dumating agad ang Grab na tinawag niya. Tinulungan siya ng driver na ilagay ang maleta sa likod. Sa biyahe papuntang Naya, nanatiling tahimik si Emilia, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kumukutitap na ilaw ng Maynila ay tila nagpapaalam sa kanya. Ang isip niya ay hindi na puno ng galit o lungkot, kundi ng kapanapanabik na antisipasyon. Pakiramdam niya ay isa siyang takas na matagumpay na nakalabas sa bilangguan, tumatakbo patungo sa isang bagong mundong hindi pa niya kilala. May takot, syempre. Takot sa pag-iisa. Takot sa kawalan ng kasiguraduhan. Ngunit ang takot na yun ay higit na mabuti kaysa sa sakit ng pagiging kahiya-hiya at minamaliit. Ang Ninoy Aquino International Airport ay sumalubong sa kanya ng ingay at gulo na kabaligtaran ng kalmado sa kanyang puso. Ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga flight. Ang mga pamilya ay nagyakapan sa mga pamamaalam at muling pagkikita. Naglakad si Emilia nang mag-isa sa gitna ng karamihan. Ngunit hindi siya nakaramdam ng lungkot. Naramdaman niyang buo siya sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na sarili lang niya ang iniisip. Naging maayos ang proseso ng check-in at immigration. Bawat hakbang ay parang ritual na naglalayo sa kanya ng mas malayo sa kanyang nakaraan. Nang tatakan ng immigration officer ang kanyang pasaporte, pakiramdam niya ay binigyan siya ng opisyal na pahintulot na magsimula ng bagong buhay. Naghintay siya sa departure lounge. Pinapanood ang mga higanteng eroplano na dumarating at umaalis. Nang i-anunsyo ang boarding para sa kanyang flight papuntang Rome, tumayo si Emilia at naglakad ng matatag patungo sa gate. Sa loob ng eroplano, may window seat siya. Inilagay niya ang kanyang bag, umupo at ikinabit ang seatbelt. Ito na ang sandali, ang point of no return. Nagsimulang gumalaw ng mabagal ang eroplano. Pagkatapos ay pabilis ng pabilis hanggang sa tuluyan, itong umangat sa runway, kasabay ng malakas na ugong ng mga makina. Naramdaman ni Emilia ang pagdiin ng kanyang katawan sa upuan at idinikit ang mukha sa bintana. Pinanood niya habang ang maliliwanag na ilaw ng Metro Manila ay lumiliit ng lumiliit sa ibaba niya. Nagiging magagandang tuldok ng liwanag bago tuluyang lamunin ng kadiliman ng gabi. Sa itaas ng mga ulap, madilim at maaliwalas ang langit, pinalamutian ng milyon-milyong bituin na tila sumasalubong sa kanya. Sa taas na 30,000 pie, nang mamatay ang seatbelt sign,
Inilabas ni Emilia ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at pumunta sa contact list. Hinanap niya ang pangalang asawa ko. Saglit na huminto ang kanyang daliri sa ibabaw ng pangalan. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang block button. Lumabas ang confirmation notification. Pinindot niya ito. Done. Sunod niyang hinanap ang pangalang Mama Corazon. Block. Ipagjesa. Block. Isa-isa, pinutoy niya ang lahat ng digital na tulay na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang iyon. Nilinis niya ang buhay niya mula sa lason nila. Nang matapos siya, inilipat niya ito sa airplane mode. Sumandal siya sa upuan, ipinikit ang mga mata, at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa labas ng bintana, patuloy na humihiwa ang eroplano sa gabi. Dinadala siya patungo sa kalayaan. Ang hanging sumalubong kay Emilia, paglabas niya ng Fiumicino Airport, ay isang bugso ng malamig na hangin na tumagos sa kanyang buto. Ang taglagas ng Roma ay bumalat sa kanya. Bagaman nanginginig ng bahagya ang kanyang katawan, ang puso niya ay nakaramdam ng matinding init. Ito ang hangin ng kalayaan sa paligid niya. Ang mga karatula ay nakasulat sa Italyano na halos hindi niya maintindihan. Ang mga tao ay nagsasalita sa wikang banyaga sa kanyang pandinig. Siya ay ganap na nag-iisa sa isang banyagang bansa. Ang pakiramdam na yon, malayo sa pagiging nakakatakot, ay hindi ka panipaniwalang nakakaganyak. Hindi pinili ni Emilia na tumira sa isang masikip na tourist hotel. Nag-book siya ng isang maliit, malinis at modernong studio apartment sa Trastevere gamit ang isang app. Isang tahimik na lugar, sikat sa mga natatanging cafes at bohemian atmosphere. Gusto niyan mamuhay tulad ng isang lokal, hindi tulad ng isang turistang tumatakas. Pagkatapos ng tahimik na pagsakay sa taxi, kung saan nakipag-usap lang siya sa driver gamit ang translation app, nakarating din siya sa wakas sa kanyang tinutuluyan. Maliit ang espasyo, pero nandoon ang lahat ng kailangan niya. Isang komportableng kama, maliit na kusina, at malaking bintana na nakaharap sa tahimik na kalye. Ito ang kanyang palasyo, ang kanyang bagong kaharian. Ang mga unang araw sa Rome ay tungkol sa pakikibagay at maliliit na tagumpay. Ang pagpunta sa supermarket sa unang pagkakataon ay isang pakikipagsapalaran. Naglakad siya sa mga pasilyo na puno ng mga produktong hindi pamilyar. Sinusubukang basahin ang mga etiketa sa tulong ng app at nagawang bumili ng mga sangkap para lutuin ang kanyang unang pasta dish, cacio e pepe. Ang kumain ng mag-isa sa isang maliit na trattoria, umorder ng mainit na plato ng carbonara at namnamin ito nang walang umaabala sa kanya ay napakapayapa. Bawat maliit na gawain na nagagawa niya ng mag-isa, pagbili ng transport pass, pag-intindi sa ruta ng metro, pag-order ng kape sa pautal-utal na Italyano, ay parang malaking tagumpay na muling bumubuo sa tiwala sa sarili na matagal na niyang nawala. Napagtanto niya na ang jacket na dinala niya mula sa Maynila ay hindi sapat para sa lamig ng gabi sa Roma. Pagkakataon na ito, pagkakataon para hubarin ang lumang imahe na nakadikit sa kanya. Pumunta siya sa isang shopping center sa Via del Corso. Agad na napako ang kanyang tingin sa isang mahabang camel-collared coat na gawa sa cashmere wool. Ang coat ay mukhang elegante, mainit at mahal. Noon, hindi siya maglalakas loob na bilhin ito. Magrereklamo si Paolo tungkol sa pagiging magastos at pupunahin siya ni Doña Corazon sa pananamit ng higit sa kanyang estado. Ngunit ang Emilia ngayon ay iba na. Pumasok siya sa tindahan, isinukat ang coat at tinignan ang sarili sa salamin. Ang babae sa salamin ay mukhang kumpiyansa, elegante at classy.
Walang pagdadalawang isip. Dinala niya ito sa counter at binayaran gamit ang sarili niyang pera. Ang pagsusuot ng bagong coat na yun ay parang pagsusuot ng balute. Isang bagong pagkatao na pinili niya para sa sarili. Kinabukasan, pumunta siya sa isang salon at ipinaputol ang kanyang mahabang buhok sa isang shoulder-length bob, mas presko at mas moderno. Ang lumang Emilia ay patay na at ngayon siya ay muling isinilang. Isang umaga, mga isang linggo matapos ang kanyang pagdating, nagising si Emilia sa isang kakaibang katahimikan. Ang tunog ng trapiko na karaniwan niyang naririnig ng mahina ay nawala. Bumangon siya at binuksan ang mga kurtina. Ang tanawing sumalubong sa kanya ay nakapigil hininga. Isang maningning na araw ang bumalot sa lungsod. Kinukulayan ng mahiwagang ginto ang mga bubong. Ang mga kalye ay pinalamutian ng mga nalaglag na dahon sa kulay ng ochre at pula. Ang ganda ay sobrang surreal. Sobrang mahiwaga para sa kanya. Ang Golden Autumn na ito ay isang simbolo, isang malinis na blankong pahina, isang pagkakataon para isulat muli ang kanyang kwento. Hindi siya nakatiis. Pagkatapos magtimpla ng hot chocolate, isinuot niya ang kanyang bagong coat, boots at scarf. Lumabas siya sa kalye, dinadama ang banayad na hangin ng taglagas sa kanyang muka. Ang maliit na parke malapit sa kanyang apartment ay naging paraiso ng taglagas. Ang mga bata ay tumatawa habang naglalaro sa mga dahon at ilang magkasintahan ang naglalakad ng magkahawak kamay. Naglakad si Emilia ng mag-isa pero hindi siya nakaramdam ng inggit. Nakaramdam siya ng kapayapaan. Tumayo siya sa ilalim ng isang puno na halos wala ng dahon ang mga sanga. Naramdaman niyang sobrang saya, sobrang laya, sobrang buhay. Isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa mahabang panahon. Gusto niyang makuha ang sandaling ito, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Bilang paalala na kaya niyang makahanap ng kaligayahan sa gitna ng lamig ng kanyang mundo. Nakakita siya ng isang turista na kumukuha ng litrato ng tanawin at magalang na humingi ng tulong. "Pwede mo ba akong kunan ng litrato, please?" Sabi niya sa Ingles na may ningiti. Pumuwesta siya sa gitna ng parke na may perpektong backdrop ng taglagas. Hindi siya nag-post ng malungkot o madamdamin. Mumiti siya ng pinakatunay ng ngiti na naibigay niya kailanman. Isang ngiti na nanggaling direkta sa kanyang magaan ng puso, isang ngiti ng tagumpay, ng kalayaan at ng pag-asa. Pagbalik sa kanyang mainat na apartment, tinignan niya ang litrato sa screen ng kanyang telepono. Ang babae sa litrato ay mukhang ibang-iba sa babaeng umiiyak sa sahig ng kondo ilang araw lang ang nakalipas. Ang babae sa litrato ay matatag. Ang babae sa litrato ay masaya. Nakaramdam siya ng udyok. Binuksan niya ang kanyang Instagram account na palagi niyang naka-private. Pinalitan niya ang setting sa public pagkatapos ay in-upload ang litrato. Ang litrato niyang nagniningning sa gitna ng tanawin ng taglagas. Nag-isip siya sandali para sa caption. Hindi kailangan ng mga salita ng hinanakit o galit. Masyadong mataas ang dignidad niya para doon. Kailangan lang niyang ipahayag ang kanyang katotohanan. Sinulat niya ang isang simpleng pangungusap na nagbubuod sa lahat. Naghahanap ng init sa gitna ng taglagas. Nagsisimula ang bagong kabanata. Sa isang tap, na-upload ang litrato sa virtual world. Iniwan niya ang telepono sa mesa ng nakataob. Wala siyang pakialam sa dami ng likes o comments. Nakuha na niya ang gusto niya. Isang kumpirmasyon para sa sarili. Tumalikod siya. Tumingin sa labas ng bintana sa araw na patuloy na sumisikat ng malumanay at humigop ng kanyang hot chocolate. Napanatag siya. Walang kamalay-malay na libu-libong kilometro ang layo. Ang simpleng post na iyon
ay lumapag na parang bomba. Handang pasabugin ang isang kasalan at wasakin ang mundo ng mga taong nagtaksil sa kanya. Sa kumikinang na hotel ballroom sa Pilipinas, ang kasal ni Jessa ay nasa kasagsagan. Nakatayo si Doña Corazon ng elegante, malapit sa altar, isang permanenteng ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Tinatanggap niya ang bawat papuri mula sa mga bisita. Nang nakataas ang notila ba, ang lahat ng karangyang ito ay nasasalat na patunay ng estado at danggal ng kanyang pamilya. Si Paolo, na nakatayo hindi kalayuan, ay ginagampanan ang kanyang papel bilang perpektong kuya. Bumabati sa mga kaibigan, tumatawa sa mga corny na biro, at sinisiguradong ang lahat ng mahahalagang kamag-anak ay nararamdamang inaasikaso sila. Ang lahat ay naaayon sa plano. Ang lahat ay perpekto. Sa kanilang bula ng wad na kaligayahan, si Emilia ay isa lamang maliit na detalye na matagumpay nilang naisinatabi. Isang problemang nasolusyonan na. Hindi nila alam na ang problemang ito ay nag-mutate na papunta sa isang delubyo. Ang maliit na apokalipsis ay hindi nagsimula sa isang pagsabog, kundi sa isang bulong. Isang batang pinsan na nababagot na sa seremonya ang nagbukas ng Instagram para magpalipas ng oras. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang post mula sa account na hindi niya kilala, ngunit ang profile picture ay isang mukhang pamilyar na pamilyar, si Emilia. Lumabas ang litrato sa kanyang explore feed, marahil dahil ang ilan sa mga kaibigan ni Emilia na kilala rin niya ay nag-like dito. Ang litrato ng isang babaeng nakangiti sa isang parke tuwing taglagas na may maikli ngunit makahulugang caption. Walang pag-aalinlangan, siniko niya ang tita na nakaupo sa tabi niya. "Tita, tignan niyo! Asawa ni Kuya Paolo!" Bulong niya. Nagpalipat-lipat ng kamay ang telepono. Nanlaki ang mga mata ng tita at mabilis na ipinasa ito sa isa pang kamag-anak sa parehong mesa. Sa loob ng ilang minuto, ang post ni Emilia ay kumalat sa bawat mesa na parang digital na salot. Ang masayang ingay ng pesta ay dahan-dahang nakontamina ng mga bulungan. Ang tawanan ng mga bisita ay nagsimulang maging pilit. Ang mga pasimpleng sulyap ay nagsimulang ituro sa direksyon ng pamilya ni na Paolo na walang kamalay-malay. Ang dating mainit na kapaligiran ng kasiyahan ay nagsimulang lumamig na puno ng kakaibang tensyon. Isang tita mula sa panig ng lalaking ikinasal na matagal nang nayayamot sa kayabangan ni Doña Corazon ang nakakita rito bilang gintong pagkakataon. Taglay ang isang matamis, ngunit makamandag na ngiti. Nilapitan niya si Doña Corazon na nu'y nagmamalaki tungkol sa presyo ng wedding gown ng anak. "Corazon, Mare, congratulations! Napakaganda ng event," panimula niya ng magalang. "Ay, by the way, ang saya naman makita na ang manugang mong si Emilia ay nagbabakasyon. Ang sarap sigurong makapag-travel sa abroad at sa Italy pa talaga. Napakaswerte ni Paolo na magkaroon ng ganoon ka-independent na asawa sa panahong ito." Kumunot ang ni Doña Corazon, hindi naiintindihan. "Nagbabakasyon? Nasa bahay si Emilia. Baka nagkakamali ka lang." "Ah, talaga?" Inilabas ng tita ang kanyang telepono na may kasamang praktisadong kilos. Tignan mo to. Kapopost lang niya ng litratong to isang oras na ang nakakaraan. Ang ganda niya, Mare. Halos hindi ko siya nakilala." Iniharap niya ang telepono sa mukha ni Doña Corazon. Sa isang sandali, tumitig lang si Doña Corazon sa screen, litong-lito. Pagkatapos, napako ang kanyang mga mata rito. Nakita niya ang mukha ni Emilia, nagniningning na nakangiti sa harap ng banyagang tanawin ng taglagas. Nakita niya ang eleganteng camel-colored coat. Binasa niya ang caption. Nagsisimula ang bagong kabanata. Ang dating maaliwalas na mukha ni Doña Corazon ay namutla na parang abo. Nawala ang kanyang ngiti, napalitan ng ekspresyon ng gulat na mabilis na naging galit. "Paolo, halika rito!" Mariin niyang sita, nanginginig ang boses. Si Paolo na nakikipagkwentuhan ay lumingon at lumapit sa kanyang ina.
Anong problema, ma? Tignan mo to. Isinungal nga ni Doña Corazon ang telepono sa kanya. Nakita ni Paolo ang litrato. Nakita niya ang ngiti ni Emilia, isang ngiting hindi pa niya nakita kailanman. Hindi ito ang malambot at sunod-sunurang ngiti na karaniwan niyang natatanggap sa bahay. Ito ay ngiti ng isang malayang babae. Ang caption ay sampal sa muka. Anong ibig sabihin ng bagong kabanata? Nagsimulang lamunin siya ng panic. Paanong nasa Rome si Emilia? Kailan siya umalis? Kaninong pera ang gamit? Habang ang isip ni Paolo ay naguguluhan at nagsisimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang isa pang mas urgent na problema ang dumating. Isang babaeng mukhang professional na may badge na nakasulat na event director ang lumapit sa kanya na may pilit na ngiti. Magandang gabi, Sir Paolo. Pasensya na sa abala. Sabi nito ng magalang, ngunit matalim ang tingin. Ayon po sa kontrata natin, gusto ko lang i-confirm ang payment para sa natitirang 50%. Handa na po ang finance team namin sa backroom. Si Paolo, na ang isip, ay ginugulo pa rin ng litrato ni Emilia, ay sinubukang tabuin ito. Mamaya na, please. Hindi pa tapos ang event. Pasensya na po, sir. Ayon sa procedure, dapat makumpleto ang bayad bago magtapos ang event ng 10:00 ng gabi. Lampas 9:00 ng gabi na po, pagpupumilit ng babae sa mahina ngunit matatag na boses. Si Doña Corazon, na narinig ang usapan, ay siniko si Paolo. Tapusin mo na yan agad. Huwag mo kami ipahiya. Bulong niya ng galit. Sa haluhalong panik, galit, at kahihiyan na sinisingil siya sa gitna ng pesta, naglakad ng mabigat si Paolo, sumusunod sa direktor patungo sa isang pansamantalang payment table sa sulok ng kwarto. Ilang mata ng mga bisita ang nakatutok na ngayon sa kanya. Hinugugot niya ang kanyang debit card mula sa pitaka nang may pagmamayabang sinusubukang isalba ang natitirang dignidad. Eto, sabi niya. Inaabot ang card. Isinalpak ng assistant ang card sa terminal. Ilang segundo ang lumipas, tumunog ang makina ng mahina at isang nakakatakot na pulang teksto ang lumabas sa screen. Transaction declined. Katahimikan. Tumingin ang assistant kay Paolo nang hindi komportable. Pasensya na sir, decline po. Baka sa connection lang, subukan natin ulit. Sabi ni Paolo. Nagsisimula ng kumabog ang dibdib. Sinubukan nila ulit. Parehong resulta. Siguro may problema sa makina nyo, palusot ni Paolo. Nagsisimula ng manghinig ang boses. Sinubukan niyang tumawa, pero tuyo at kakaibang tunog lang ang lumabas. Manta-transfer na lang ako gamit ang phone ko. Sa harap ng direktor, na ngayon ay nakatingin na sa kanya ng may hinala, binuksan ni Paolo ang banking app sa kanyang telepono. Naninigas ang kanyang mga daliri. Inilagay niya ang password at bumukas ang app. Pinindot niya ang menu para tignan ang balanse at nang lumabas ang numero, naramdaman niyang huminto ang kanyang paghinga. Lumabo ang kanyang paningin. Ang numero sa screen ay katawa-tawa. PHP 750.50. 3 digits, hindi ang 6 o 7 na dapat ay nandoon. Daan-daang libong piso, ang katas ng pagsisikap ni Emilia sa loob ng maraming taon na itinuring niyang sa kanya, ay naglaho. Sa nanginginig ng mga kamay, binuksan niya ang transaction history. Doon sa pinakataas na linya ay isang transaksyon na ginawa noong nakaraang hapon. Isang transfer ng napakalaking halaga patungo sa ibang bank account. Hindi niya kilala ang account number, ngunit ang pangalan ng holder ay malinaw na nakasulat, Emilia Garcia. Ang katotohanan ay humampas sa kanya na parang tren. Hindi lang siya iniwan ni Emilia. Pinagplanuhan ito ni Emilia. Binawi niya ang bawat sentimo ng pera niya. Ang perang gagamitin sana niya para bayaran ang natitirang balanse ng kasal ng kapatid niya. Ang pera na pundasyon ng lahat ng karangyaan at kayabangan ng pamilya niya na yung gabi. Tumingali si Paolo mula sa screen ng telepono. Sa harap niya, naghihintay ang direktor ng naiinip.
Sa paligid niya, lumalakas ang mga bulungan ng mga bisita. At sa isip niya, ang imahe ng nakanghiting mukha ni Emilia sa room ay paulit-ulit na nagpe-play. Nakatrap siya, wasak sa lipunan, at ngayoy financially ruined. Biglaan, sa gitna ng pinakamaranyang pesta na inihagis ng pamilya niya kailanman, napagtanto niyang broke na siya. Ang katahimikan sa sulok na iyon ng ballroom ay tila humiwalay kay Paolo mula sa patuloy na kasiyahan. Nanatili siyang nakatigil. Ang tingin ay nawala sa balanse ng bangko sa screen ng kanyang telepono. Ang event director na nakatayo sa harap niya ay nawawalan na ng pasensya. Ang kanyang profesional na ngiti ay naglaho, napalitan ng isang matigas at malamig na ekspresyon. So, anong plano, Sir Paolo? Kailangan nating ayusin ang accounts ngayong gabi. Pagpupumilit niya, hindi na pala kaibigan ng boses. Hindi makasagot si Paolo. Tuyo ang bibig niya. Ang dila niya ay nakadikit sa ngalang-ngala. Anong sasabihin niya? Na wala siyang pera? Na ang yaman niya ay kakalimas lang ng asawang itinuring niyang probinsyana? Si Doña Corazon, na ang instinto ay nagsasabing mayroong matinding problema, ay nagmamadaling lumapit. Pula ang mukha niya sa galit at hiya. Ano na naman ba to? Bakit ang tagal mo? Bayaran mo na siya. Huwag mong gawing katatawanan ng pamilya natin. Sita ni Doña Corazon. Mahina ang boses, ngunit puno ng tensyon. Hinablot niya ang telepono mula sa mga kamay ni Paolo. Gustong makita kung ano ang nagpapaging tanga sa anak niya. Dumiretso ang mga mata niya sa screen ng banking app. Nakita niya ang nakakaawang balanse. Sa isang sandali, hindi niya naintindihan. Pagkatapos, ay nakita niya ang transaction history. Nakita niya ang pangalan ni Emilia doon. Ang mukha ni Doña Corazon ay nagbago mula sa pula patungo sa pagiging maputla na parang bangkay. Bahagya siyang sumuray-suray, tila ba kakasuntok lang sa sikmura. Hindi maaari ito, bulong niya ng mahina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Paolo. Nanlalaki ang mga mata sa hindi paniniwala. Sumabog ang kanyang galit ng hindi mapigilan. Tanga ka! Anong ginawa mo? Bakit nasa kanya ang lahat ng pera mo? Bakit hindi mo makontrol ang sarili mong asawa? Tili niya, nakalimutang nasa gitna sila ng karamihan. Ang sigaw ay agad na nagpatahimik sa musika. Bawat mata sa kwarto ay lumingon sa kanila. Ang drama na kanina ay bulungan lamang ay naging main event. Tumigil ang mga bisita sa pagkain, tumigil sa pagsasalita at nanood ng may morbid fascination sa pagbagsak ng kagalang-galang na pamilyang ito. Ang balita ng hindi pagbabayad ay kumalat na parang wildfire sa backstage. Sumenyas ang event director sa kanyang team. Isa-isa, ang mga kinatawan mula sa ibang suppliers ay nagsimulan lumapit sa pamilya. Ang matipunong may-ari ng catering, ang istriktong manager ng mga dekorasyon, maging ang pinuno ng sound system ay bumuo ng kalahating bilog sa paligid ng pamilya ni Paolo na parang mga lobo na pinalilibutan ang kanilang biktima. Ang marangyang pesta ay naging pampublikong paglilitis. Excuse me, Doña Corazon, Sir Paolo. Kailangan din po naming makuha ang final payment namin. Kailangang sumweldo ang mga tao ko ngayong gabi, sabi ng caterer sa tonong nagbabanta. Tama. Ang mga imported flowers na yan ay hindi nababayaran ng pangako, dagdag ng decorator. Ganap na na-corner ang pamilya. Ang ama ni Paolo, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay sinubukang mamagitan. Mga Ginoo, mga binibini, huminahon kayo. Siyempre, magbabayad kami. Bigyan niyo lang kami ng kaunting oras. Sabi sa kontrata ngayong gabi. Pinutol siya ng caterer ng sarkastiko. Kung hindi kayo magbabayad, ititigil namin ang serbisyo ngayon din. Walang dessert, walang kape. Banta niya ng malakas, sinisiguradong maririnig ng lahat ng bisita. Ang bantang iyon ang rurok ng kahihiyan. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita ng mas malakas. Ang iba ay walang hiyang inilabas ang kanilang mga telepono
para i-record ang nangyayaring kahihiyan. Si Jessa, ang bride, ay tumakbo pababa mula sa altar. Ang kanyang marangyang gown na yon ay mukhang costume sa isang palpak na palabas. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha. Ma? Pa? Anong nangyayari? Bakit nangyayari to? Humahagulhol siya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, gumawa si Doña Corazon ng isang bagay na maalala ng lahat ng naroon sa gabing iyon. Sa mga kamay na nanginginig sa galit at hindi makaya ng hiya, tinanggal niya ang ostentatious na gintong kwintas na ipinaparada niya kanina. Ang alahas na simbolo ng kanyang estado ay isinungal na niya sa caterer. Kunin mo to bilang collateral. Ang halaga niyan ay sobra-sobra pa para bayaran ang utang namin sa inyo, dura niya. Ang imahe ng isang matriarch ng high society na napilitang ibigay ang kanyang mga alahas para magbayad ng utang sa harap ng daan-daang bisita ay isang dramang masyadong makatas para palampasin. Ang mga flash mula sa mga cellphone ay kumislap kung saan-saan. Ini-immortalize ang sandali ng pagbagsak ni Doña Corazon. Ang dignidad na binuo at pinrotektahan niya ng maraming taon ay nabasag sa isang iglap. Nagtapos ang pesta sa kaguluhan. Nagmamadaling umalis ang mga bisita, hindi dahil sa simpatya, kundi para sila ang unang makapagkalat ng pinakamainit na chismis ng gabi. Umalis sila na busog ang tiyan at may sapat na material para sa isang buwang kwentuhan. Isang oras ang lumipas. Ang dating kumikinang na ballroom ay wala ng tao. Tanging ang mga miyembro ng pamilya ni Paolo, si Doña Corazon, ang kanyang ama, at si Jessa. Ang natira, nakatayo sa gitna ng marangyang dekorasyon na ngayon ay mukhang monumento ng kanilang kabiguan, pinalilibutan ng mga creditors na nagbabantay. Ang hindi komportableng katahimikan ay tuluyang binasag ng pagsabog ng galit ni Doña Corazon na muling itinuon kay Paulo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kasalanan ng probinsya ng pinili mo. Sinabi ko sa iyo sa simula pa lang na huwag mong pakasalan yun. Tignan mo ang nangyari. Hindi kasalanan ni Emilia to, ma, sagot ni Paulo. Ang boses niya ay sa wakas lumabas na paos dahil sa desperasyon. Kasalanan natin to. Kasalanan mo sa laging pagpapahiya sa kanya. Kasalanan ko sa pagiging duwag na ipagtanggol siya. Itinulak natin siya palayo. Ang lakas ng loob mong sisihin ang nanay mo. Ang ama ni Paolo na tiniis lang ang hiya sa katahimikan ay sa wakas ay umungol sa boses na parang kulob na ikinagulat nilang lahat. Tama na, pareho lang kayo. Ang kayabangan mo, Corazon, at ang katangahan mo, Paolo, ang sumira sa pangalan ng pamilyang ito. Ngayon, isipin nyo kung paano natin babayaran ang lahat ng utang na to. Ang kasal, na idinisenyo para maging rurok ng kanilang panlipunang tagumpay, ay naging lapida ng kanilang reputasyon. Hindi lang sila bankrupt sa pera, kundi bankrupt din sa lipunan. Nakulong sa kahihiyan, pinalilibutan ng utang. At ngayon, ang pamilyang ipinagmamalaki nila ng sobra ay nagsisimula ng magsisihan. Nabibitak mula sa loob. Ang biyahe pabalik mula sa probinsya patungo sa Maynila ay, para kay Paolo, parang biyahe patungo sa Bitayan. Mabilis na tumatakbo ang sasakyan sa gabi, ngunit ang isip niya ay wala sa kalsada. Nakakulong ito sa hotel ballroom na ngayon ay monumento ng kahihiyan ng kanyang pamilya. Sa mapang-uyam na tingin ng mga bisita at sa zero balance ng kanyang bank account. Sa buong biyahe, walang tigil niyang sinubukang kontakin si Emilia. Ginamit niya ang telpono niya, telpono ng tatay niya. Huminto pa siya sa isang gasolinahan para manghiram ng telpono. Ang resulta ay laging pareho. Hindi makakonect ang tawag. Hindi masend ang message. Si Emilia ay nagtayo ng isang hindi mapapasok na digital fortress. Para itong pagsigaw sa kawalan
at nagsimulang sakalin siya ng desperasyon. Nang sa wakas ay pumasok ang sasakyan niya sa Bonifacio Global City ng madaling araw. Isang maliit at hindi rasyonal na pag-asa ang sumilip sa isip niya. Baka bangungot lang ang lahat. Baka pagbukas niya ng pinto, makikita niya si Emilia na natutulog sa sofa. Hinihintay siya. Baka may logical na paliwanag sa lahat. Ang pag-asang iyon ay nabasag sa sandaling tumawid siya sa pintuan. Iba ang pakiramdam ng kondo. Hindi lang tahimik, kundi empty, hungkag. Ang hangin sa loob ay malamig at luma. Hindi tulad ng dati na laging mainit at amoy pagkain o paboritong air freshener ni Emilia. Ang tsinelas ni Emilia, na karaniwang maayos na nakalagay sa may pinto, ay wala. Wala ang work bag niya sa mesa. Walang bakas ng kanyang buhay. Ang kondo ay ngayon ay isa na lang unit na may mga gamit, hindi na tahanan. Sa mabibigat na hakbang, naglakad si Paolo sa bawat kwarto na parang nasa tour ng museo ng mapapait na alaala. Ang makintab na kusina ay mukhang sterile. Wala na ang malilit na notes na idinidikit ni Emilia sa pinto ng ref. Ang sala ay maayos. Sobrang ayos. Ang mga unan sa sofa ay nakaayos ng matigas. Tila ba walang humawak dito ng ilang araw? Bumilis ang tibok ng puso niya habang umaakyat sa hagdan patungo sa kanilang kwarto. Bukas ang pinto ng kwarto. Ang nakita niya sa loob ay ang huling kumpirmasyon ng lahat ng kanyang takot. Ang closet ay bahagyang nakabukas at malinaw niyang nakita na ang panig ni Emilia ay ganap na walang laman. Tanging mga hanger na lang ang natira. Ang panig niya ay buo pa rin, ngunit na yon ay mukhang kakaiba, malungkot. Dumako ang mga mata niya sa tokador at doon nakita niya ito. Ang imaheng sumira sa natitira sa puso niya. Isang white gold wedding band ang nakahiga sa malamig na ibabaw ng kahoy. Sa tabi nito, ang silver frame na may litrato ng kasal nila ay nakataob. Lumapit si Paolo na parang sleepwalker. Pinulot ng nanginginig niyang kamay ang singsing. Malamig ito at patay. Wala nang init ng daliri ni Emilia na dating pumapalibot dito. Sa isang nag-aalangan na galaw, itinihaya niya ang photo frame. Ang mukha ni Emilia sa litrato ay nakatingin pabalik sa kanya. Nakangiti ng may katapatan at pagmamahal. Ang ngiti ng babaeng pinagtaksilan niya sa pinakamalupit na paraan. Isang napakatinding pagsisisi ang humampas sa kanya, dahilan para mahirapan siyang huminga. Bumagsak siya sa gilid ng kama, ibinaon ng mukha sa kanyang mga palad. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng kumawala. Pinuno ang tahimik na kwarto. Ang mga sumunod na araw ay isang buhay na impyerno. Namuhay si Paolo na parang multo sa sarili niyang tahanan. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Sinubukan lang niyang kontakin si Emilia at lahat ng kaibigan nito, ngunit walang sumasagot. Ang kahihiyan ng kasal ay sumunod sa kanya pabalik sa Maynila. Ang ilang katrabaho na malalayong kamag-anak din ay nagsimulang umiwas. Kumalat na ang tsismis. Hindi nagtagal, sumunod ang mga dagok pinansyal. Walang tigil sa pagtunog ang kanyang telepono. Hindi si Emilia ang tumatawag, kundi ang bangko at mga kumpanya ng credit card. Ang mga auto-debit para sa kanyang mga card na ginagamit niya para manlibre sa mga kaibigan at bumili ng regalo para sa pamilya, ay lahat declined. Ang tumpok ng mga bills sa kuryente at association dues na karaniwan niyang binabaliwala dahil alam niyang ang sweldo ni Emilia ang bahala, ngayon ay tila bundok ng mga papel na halimaw na handa siyang lamunin. Napagtanto niyang namuhay siya sa isang ilusyon ng katatagan. Si Emilia ay hindi lang niya asawa. Siya ang financial backbone na sumusuporta sa buong pamumuhay niya. At ngayong wala na ang backbone na yon,
Gumuguho na ang lahat. Eksaktong 1 linggo matapos ang kanyang pagbabalik, habang nakaupo siya at nagbumukmok sa maalikabok na balkonahe, isang courier ang naghatid ng malaking brown envelope. Kumabog ang dibdib niya. Sulat ba ito galing kay Emilia? Isang paliwanag? Isang patawad? Sa nangginginig na mga kamay, pinirmahan niya ang delivery at sabik na pinunit ang envelope. Ang laman nito ay hindi love letter o paliwanag. Ang mga ito ay mga pahina ng malamig, matigas at opisyal na papel. Sa itaas ng unang pahina, nakasulat sa bold letters, Petisyon para sa legal na paghihiwalay. Sa ibaba, ang pangalan niya bilang respondent at si Emilia Garcia bilang petitioner. Nagtakda na ng petsa ang korte. Tila pinal na ang lahat, hindi na mababawi. Habang inilalabas niya ang lahat ng laman ng envelope, isang maliit na bagay ang nahulog sa kanyang hita. Isang bank passbook. Isang personal na passbook sa pangalan ni Emilia na hindi niya alam na nag-e-exist. Binuksan niya ito at nakita ang isang record ng malinis na transaksyon. Pagkatapos, isang maliit na nakatuping papel ang dumulas mula sa huling pahina. Ang maayos at matatag na sulat kamay ni Emilia ay nakaukit dito. Salamat sa pagpapahawak sa akin ng katas ng trabaho ko sa lahat ng panahong ito. Ngayon, enjoyin mo ang katas ng sayo. Walang galit, walang lungkot, tanging isang malamig at tumatagos na pahayag ng katotohanan. Ito ang huling dagok, isang perpektong checkmate. Naramdaman ni Paolo na nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Dumulas siya mula sa upuan, napaluhod sa malamig na sahig ng balkonahe. Ang court summons at ang maliit na note ay nagkalat sa paligid niya. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang dignidad, at ang kanyang kinabukasan. Lahat dahil sa sarili niyang katangahan at kayabangan. 6 na buwan ang lumipas. Pinaghiwalay ng panahon ang dalawang mundong dati ay magkaugnay. Sa isang modernong gusali sa gitna ng Makati Central Business District, nakatayo si Emilia sa harap ng isang whiteboard, masigasig na ipinapaliwanag ang konsepto ng kanyang negosyo. Ang bago niyang opisina ay hindi kalakihan, pero maliwanag at puno ng positibong enerhiya. Sa pader ay nakasabit ang logo ng kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Free Spirit Journeys, na may tagline na Empowering Women, One Trip at a Time. Ang itsura ni Emilia ay ganap na nagbago. Ang buhok niya, na ngayon ay nasa chick cut, ay bumabagay sa mas maaliwalas at determinadong muka. Nakasuot siya ng asul na pantsuit na nagmumukhang professional at classy. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang pagdududa o kawalan ng seguridad, tanging kislap ng talino, kumpiyansa at kapanatagan. Ang kanyang travel business na nag-specialize sa mga solo female travelers ay naging matagumpay. Hindi lang siya nagbebenta ng tour packages, nagbebenta siya ng karanasan, lakas ng loob at kalayaan. Naging inspirasyon siya, buhay na patunay na ang isang babae ay kayang itayong muli ang kanyang mundo mula sa mga guho at gawin itong mas marangyang kaharian. Samantala, sa kabilang mundo na tila napakalayo, ang pamilya ni Paolo ay nagbabayad sa presyo ng kanilang mga aksyon. Para mabayaran ang lumulubong utang mula sa kasal ni Jessa, napilitan silang ibenta ang ancestral house sa Bacolod, isang kahihiyan na naging usap-usapan sa buong bayan. Si Doña Corazon, na dating tinitingala dahil sa estado sa lipunan, ay ngayon ay isa ng malungkot at nagsisising matanda. Nagkulong siya sa isang maliit na inuupahang bahay, hindi makalabas para harapin ang mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Ang kasal ni Jessa ay hindi rin naging kasing ganda ng kanyang gown. Nagsimula ito sa iskandalo at utang at ang kanilang tahanan ay puno ng away, lalo na't hindi tumigil ang pamilya ni Mark
sa pag-ungkat at pagpapamuka sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Ang kapalaran ni Paolo ang pinaka-trahedya. Ang pressure ng hiwalayan at pagka-bankrupt ay naging dahilan ng pagkawala niya ng pokus sa trabaho. Matapos ang ilang memo, tuluyan siyang tinanggal. Kinailangan niyang ibenta ang kanyang sasakyan para mabayaran ang ilan sa utang sa credit card. Ngayon, ang lalaking laging maayos manamit ay nagtatrabaho bilang isang part-time event waiter sa isang 5-star hotel. Trabahong nakuha niya dahil sa awa ng isang lumang kaibigan. Nakatira siya sa isang napakaliit na kwarto sa isang boarding house sa gilid ng Maynila. Araw-araw siyang pinahihirapan ng imahe ni Emilia at ng walang katapusang pagsisisi. Ang tadhana na may nakakatuwang sense of humor ay pinagtagpo ang dalawang mundong ito sa huli. Nagdiriwang si Emilia ng launch ng kanyang summer travel package sa isang eleganteng cafe sa lobby ng mismong hotel kung saan nagkatrabaho si Paolo. Siya ang sentro ng atensyon, pinalilibutan ng mga travel bloggers at journalists mula sa mga lifestyle magazines. Tumatawa siya, sinasagot ang mga tanong ng matalino, at naglalabas ng umaapaw na aura ng tagumpay. Si Paolo, suot ang hindi sakto sa katawang itim at puting uniforme, ay nakaduty sa areang iyon. Ang trabaho niya ay siguraduhing laging may laman ang tubig sa baso ng mga bisita at alisin agad ang maruruming plato. Nang makita niya si Emilia sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya ay nawalan ng hangin ang kanyang baga. Ang babaeng yun, ang naghahanda ng almusal niya dati, ang tinawag niyang probinsyana, ay nakaupo doon at nagniningning na parang bituing, hindi na niya kayang abutin. Napakaganda nito, napakatayog, napakalayo sa kasalukuyan niyang mundo. Isang matinding hiya at sakit ang lumamon sa kanya. Sinubukan niyang huwag mapansin, gumagalaw sa pagitan ng mga mesa na parang anino, nakayuko ang ulo. Ngunit nang dadamputin na niya ang isang tray ng maruruming baso malapit sa mesa kung saan ini-interview si Emilia, biglang nanginig ang nenerbiyos niyang mga kamay. Crash! Bumagsak ang tray na lumikha ng nakakabinging kalampag, binasag ang ilang baso at natapon ang laman nito sa sahig. Ang ingay ay nagpalingon sa lahat, kabilang si Emilia. Sa isang kakarampot na segundo na parang walang hanggan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumingin si Paolo kay Emilia na may ekspresyong puno ng milyong damdamin, nag-aalab na hiya, malalim na pagsisisi, at masakit na pangungulila sa buhay na tinapon niya. Tumingin pabalik si Emilia sa kanya. Ngunit sa mga mata nito ay walang galit, walang pot, at wala ring awa. Merong lamang panandalian, kalmado, at distansyadong pagkilala. Ang tingin na ibinibigay ng tao sa isang mukhang pamilyar mula sa napakalayong nakaraan. Binigyan niya ito ng halos hindi mahalatang tango, isang magalang na kilos na ibinibigay sa isang empleyado ng hotel na nagkamali. Isang pagkilala, hindi imbitasyon para mag-usap. Pagkatapos, taglay ang hindi kapanipaniwalang elegansya, inalis niya ang tingin at muling nag-focus sa interviewer na parang walang nangyari. Pasensya na, saan na nga tayo? Yes, tungkol sa safety tips para sa mga kababaihang nagsa-solo travel sa Rome. Para kay Emilia, ang insidente ay isang 2 segundong abala lang sa kanyang abalang araw. Para kay Paolo, ang banayad na pagbabaliwalang iyon, ang tahimik na indifference, ay higit na mas masakit kaysa sa libong insulto. Binura na siya sa buhay ni Emilia. Naging isang hamak na estranggero na lang na lampa. Dali-daling lumapit ang manager ng cafe at pinagalitan siya. Inutusan siyang linisin agad ang kalat. Habang nakaluhod siya para pulutin ang mga basag na salamin, naririnig lang ni Paolo ang kumpiyansang tawa ni Emilia sa dikalayuan. Ang boses ng isang mundong hindi na niya muling mapapasok. Nang gabi niyon, matapos ang tagumpay ng kanyang event, tumayo si Emilia sa balkonahe ng kanyang kondo, nakatingin sa mga ilaw ng Makati skyline. Hindi na niya iniisip si Paolo
o ang mga basag na baso. Ang isip niya ay puno ng malalaking plano para sa kanyang negosyo, para sa kanyang kinabukasan. Nanalo siya, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili niyang kaligayahan. Ipinakita niya sa mundo at higit sa lahat sa sarili niya na ang isang tunay na reyna ay hindi kailangang bawiin ang lumang trono. Bumubuo siya ng sarili niyang palasyo na higit na mas marangya kaysa sa nakaraan. At doon siya namuhay ng masaya, magpakailanman, mag-isa, at buo. 2 taon ang lumipas, ang panahon, tulad ng isang matiyagang eskultor, ay muling hinubog ang mga buhay na dating wasak at tinanggal ang mga maskara ng kasinungalingan. Ang dalawang mundo, na dating pinag-isa ng kasal, ay umiikot na ngayon sa sarili nilang mga orbit, pinaghiwalay ng distansya, tadhana, at isang bangin ng pagsisisi na hindi na matatawid. Ang unang mundo ay nakasentro sa Rome sa isang mahiwagang hapon ng taglagas. Ang mga dahon sa mga puno sa gilid ng kalsada ay naging dagat ng ginto, at ang preskong hangin ay nangangako ng pagdating ng taglamig. Naglalakad si Emilia ng mapayapa sa isang daan sa Villa Borghese, ang parehong parke kung saan 2 taon na ang nakararaan, kinuha niya ang litratong nagpabago sa kanyang tadhana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, isang grupo ng mga kababaihan na may iba't ibang edad at pinagmulan ang naglalakad kasabay niya. Nakikinig ng mabuti habang kinukwento niya ang kasaysayan ng lugar. Sila ang pinakabagong grupo mula sa Free Spirit Journeys. Lumago ng husto ang negosyo ni Emilia. Mayroon na siyang maliit na team sa Maynila at ilang local partners sa Italy. Hindi na lang siya nagbebenta ng tickets at hotels. Nagdidisenyo siya ng mga karanasan. Ang mga biyaheng inaalok niya ay peregrinasyon para sa mga kaluluwang naghahanap ng bagong direksyon, isang nakabubuong pagtakas. Ang mga kliyente niya ay mga babaeng nasa krus na daan, mga bagong hiwalay, pagod sa corporate jobs, o simpleng nangangailangan ng oras para muling makilala ang sarili. Si Emilia ay higit pa sa isang tour guide. Siya ay isang mentor, isang kasabay sa paglalakbay. Nang hapong iyon, habang patapos ng tour, isang batang babae mula sa grupo na nagngangalang Sarah ang lumapit kay Emilia. Medyo malungkot ang mga mata nito. Emilia, tawag niya to ng mahina. Ang makita kang sobrang passionate at masaya dito ay nakaka-inspire. Sumama ako kasi kakainalis ko lang sa trabahong nagpapalungkot sa akin. Pakiramdam ko lost ako. Huminto si Emilia at tinignan si Sarah ng may mainit at maunawain ng ngiti. Nakita niya ang refleksyon ng dati niyang sarili sa mga mata ng dalaga. 2 taon na ang nakararaan, sabi ni Emilia sa kalmadong boses. Pumunta ako sa parking ito sa unang pagkakataon. Taglagas noon. Pumunta ako mag-isa, hindi para magbakasyon, kundi para tumakas. Pakiramdam ko lost din ako. O mas malala, pakiramdam ko wala akong halaga. Tumingin si Sarah sa kanya, nagulat. Talaga? Talaga, patuloy ni Emilia. Pero tapos na-realize ko na ang pagiging lost ay hindi katapusan ng lahat. Minsan kailangan nating mawala para mahanap ang bagong daan na higit na mas maganda. Isang daan na tunay na atin. Huwag mong isipin ang biyaheng ito ay pagtakas, Sarah. Isipin mo na, ito ang unang hakbang sa bago mong daan. Ang mga salitang iyon, na binigkas na may katapatan ng isang taong nakaranas nito, ay tila nagbigay lakas kay Sarah. Ngumiti siya. Sa pagkakataong ito ay mas totoo. Salamat, Emilia. Ang makita ang pagbabago sa mukha ni Sarah ay nagbigay kay Emilia ng kaligayahang hindi nabibili ng pera.
Ito ang bago niyang layunin sa buhay. Ang gawing liwanag ang kanyang mga sugat para sa iba. Nang gabing iyon, matapos siguraduhing ligtas na nakabalik sa hotel ang lahat ng kliyente niya, hindi dumiretso si Emilia sa kanyang apartment. Pumunta siya sa isang maliit na tradisyonal na cafe sa Monty neighborhood. Umupo siya mag-isa sa may bintana, humihigop ng mainit na tsaa at pinapanood ang buhay sa labas. Naramdaman niyang ganap na payapa. Ang kaligayahan niya ay hindi na nakadepende sa presensya ng isang lalaki o sa balidasyon ng iba. Ang kaligayahan niya ay buo, isinilang mula sa loob, mula sa kanyang mga tagumpay at kapayapaan sa puso. Natagpuan na niya ang tunay niyang soulmate, ang kanyang sarili. Samantala, sa pangalawang mundo, libu-libong kilometro ang layo. Ang kaligayahan ay isang bagay na mailang. Si Paolo ay nagtatrabaho ngayon bilang clerk sa isang logistics company sa gilid ng Maynila. Ang trabaho niya ay paulit-ulit nagpapasok ng data mula umaga hanggang gabi sa isang maliit, walang bintana at hindi maayos ang bentilasyon na opisina. Bawat araw ay pag-uulit lang ng kahapon. Aalis siya sa kanyang maliit na kwarto ng maaga, makikipagsiksikan sa MRT, magtatrabaho ng 8 oras at babalik sa kalungkutan ng kanyang kwarto. Nagawa niyang bayaran ang karamihan sa kanyang mga utang, ngunit ang kapalit ay ang kanyang kabataan na inubos ng pagsisisi. Tuwing gabi bago matulog, meron siyang masakit na ritual. Binubuksan niya ang Instagram. Hindi na niya hinahanap ang personal na account ni Emilia. Matagal na niyang alam na hindi na niya ito makikita. Binubuksan niya ang business account, ang Free Spirit Journeys. Nakikita niya ang mga litrato ni Emilia na nakangiti sa iba't ibang magagandang lugar sa Italy. Binabasa niya ang mga testimonials mula sa mga kliyente na pumupuri dito. Pinapanood niya ang tagumpay ng kanyang dating asawa sa high-quality images. Bawat bagong post ay parang maliit na saksak sa puso niya. Hindi siya galit dito. Ang galit ay matagal nang naglaho, napalitan ng mapait na paghanga at walang katapusang pakiramdam ng kawalan. Alam niyang ang babae sa screen ay resulta ng mga desisyon niya. Nagtapon siya ng diamante at ngayon ay kailangang magtiis na mamuhay sa alikabok. Sa probinsya naman, ang kapalaran ni na Doña Corazon at Jessa ay hindi nalalayo. Si Doña Corazon ay nakatira na ngayon kasama sina Jessa at Mark sa isang simpleng paupahan. Matapos ibenta ang bahay, ang kanyang kayabangan ay inagnas ng kahirapan. Naging tahimik siya at sakitin. Sa tuwing naririnig niya ang mga kapitbahay na nag-uusap tungkol sa tagumpay ng mga anak nila, nakakaramdam siya ng matalim na sakit. Minsan, namimiss niya si Emilia, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil namimiss niya ang katatagan at ginhawa na hindi diretsahang dinala ni Emilia sa buhay nila. Ang kasal ni Jessa ay nasa bingit na ng pagkasira. Ang hiya ng kanyang kasal ay naging sugat na hindi naghilom. Hindi tumigil sina Mark at ang pamilya nito sa pag-ungkat sa mga utang at kahihiyang idinulot nila. Ang away ay araw-araw na pangyayari. Ang panandaliang karangyaan ng araw ng kasal niya ay ipinagpalit sa mga taon ng paghihirap. Ang nakakatawa, madalas nang magreklamo si Jessa ngayon kung gaano kahirap ang buhay. Ang parehong mga reklamo na naririnig niya noon kay Emilia, na palagi niyang lihim na tinatawanan. Ang rurok ng ironiya ng tadhana ay nangyari isang gabi ng weekend sa Rome. Dinala ni Emilia ang kanyang grupo sa Pincian Hill para panuurin ang paglubog ng araw sa Piazza del Popolo. Mula doon, ang mga ilaw ng lungsod ay nakalatag sa ibaba nila na parang karpet ng mga bituin. Ang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang buhok. Pinalilibutan ng tawanan at masayang mukha ng mga babaeng natulungan niya, tumingin si Emilia sa walang hanggang abot tanaw. Ang mundo niya ay pakiramdam na napakalawak. Ang kanyang kinabukasan ay nakalatag na maliwanag at puno
ng walang limitasyong posibilidad. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Halos kasabay nito, sa isang madilim na sulok ng Maynila, kararating lang ni Paulo sa kanyang kwarto matapos ang nakapapagod na araw. Binuksan niya ang maliit na bintanang may rehas. Ang tanawin ay hindi ang kislap ng mga ilaw ng lungsod, kundi ang likod na pader ng kabilang gusali at isang makipot at maruming eskinita. Ang hangin ay makapal at maalinsangan. Naririnig niya ang pagtatalo sa kabilang kwarto at ang ugong ng motor na tumutusok sa tenga. Ang mundo niya ay pakiramdam na napakaliit, napakasikip, napakanakasasakal. Tumingin siya sa labas, ngunit walang abot tanaw na makita. Pader lamang. Si Emilia, sa tuktok ng burol, ay huminga ng malalim, dinadama ang presko at malinis na hangin ng kalayaan. Isang tapat ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Paolo, sa ilalim ng eskinita, ay bumuntong hininga ng malalim, dinadama ang mabigat at makapal na hangin ng kawalan ng pag-asa. Hindi na sila konektado, ngunit ang buhay nila ay nanatiling refleksyon ng isa't isa. Ang isa ay larawan ng tapang na magsimulang muli. Ang isa naman ay pinta ng walang hanggang pagsisisi. Ang pinakamagandang karma sa huli ay hindi ang tuluyang pagkawasak ng api, kundi ang pagkakataon para sa biktima na itayong muli ang kanyang buhay ng sobrang taas, sobrang ningning, na kahit ang anino ng mga nanakit sa kanya ay hindi na siya kayang abutin.